Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang Cop Shop na ipinalabas noong 2021. Nagsisimula ang pelikula sa kwento ng isang lalaking nagngangalang Teddy Moreto, na makikitang nagmamaneho ng isang nakaw na sasakyang pulis at matulin na nagpapatakbo sa abalang highway sa Nevada. Habang nagmamaneho, kitang-kita na siya ay takot at balisa, na parang may humahabol sa kanya. Sa kasamaang palad, nang marating niya ang isang liblib at mabuhanging kalsada, nasira ang sasakyan sa gitna ng daan. Kaya't napilitan siyang maglakad malapit sa hangganan ng Nevada, dala-dala ang isang maletang puno ng pera at mahahalagang dokumentong ninakaw niya mula sa kanyang kliyente. Samantala, malapit pa rin sa hangganan ng Nevada, dalawang pulis ang makikitang nag-uusap. Isang batang babaeng pulis na nagngangalang Valerie Young, ang binigyan ng baril na regalo ng kanyang hepe na si Coleman. Sinubukan ni Valerie ang kanyang bagong baril gamit ang maliksi at matikas na galaw ng kamay, gaya ng isang cowboy. Maya-maya, nakatanggap ang dalawang pulis ng impormasyon na may kaguluhan sa isang kasalan malapit sa Nevada Casino. Agad silang nagtungo sa lugar ng insidente. Pagdating nila roon, magulo na ang sitwasyon. Maraming tao ang nag-aaway sa harap ng gusali. Pagkababa ni Valerie mula sa kanyang sasakyan, kinailangan niyang magpaputok ng baril sa ere bilang babala upang mapatigil ang gulo. Bigla siyang inatake ni Teddy sa likod, ang negosyanteng consultant na tumakas gamit ang sasakyan ng pulis at na-stock ang kotse malapit sa hangganan ng Nevada. Tinutukan siya ng baril ng kasama ni Valerie, kaya't itinaas ni Teddy ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Hindi nagtagal, pinaputukan siya ni Valerie ng electric gun at nagtagumpay siyang patumbahin si Teddy. Pagkatapos, dinala siya ni Valerie sa presinto at kinasuhan ng pananakit. Habang nagaganap ang pag-aresto, isang hitman na nagngangalang Bob Viddick ang makikitang nakamasid mula sa malayo. Inutusan siyang patayin si Teddy ng isa sa mga kliyente nito dahil ninakawan siya ni Teddy ng pera at mahalagang dokumento. Kaya naman ang pagsuko ni Teddy sa pulis ay isang paraan upang iligtas ang kanyang sarili mula kay Bob na nais siyang patayin. Pagdating sa presinto, hinalugog si Teddy. Natagpuan ng pulisya ang maraming pera na dala ni Teddy sa kanyang malita, pati na rin ang ilang nakumpiskang dokumento bilang ebidensya. Natuklasan ni Valerie na may tama ng bala si Teddy sa tiyan habang siya ay iniinspeksyon, at tinanong niya kung ano ang nangyari. Gayunman, pinili ni Teddy na manahimik. Pagkatapos nito, ikinulong si Teddy sa isang selda sa likurang bahagi ng himpilan ng pulisya. Mag-isa siyang inilagay sa selda at hindi isinama sa ibang mga preso. Samantala, sa kabilang silid, nakatanggap ng ulat sa telepono si Coleman, ang hepe ni Valerie, na nabangga ng isang napakabilis na sasakyan ang kanyang mga tauhan. Ang naturang sasakyan ay minamaneho ng isang lasing na lalaki. Sa huli, dinala ng kanyang mga tauhan ang lasing na lalaki sa himpilan at ikinulong ito kasama ang isa pang lasing na preso sa isang selda. Lumabas na ang lasing na lalaki ay si Bob, ang mamamatay tao na may misyong patayin si Teddy. Sinadya ni Bob na maglasing at makabangga ng pulis para makulong sa parehong lugar kung nasaan si Teddy. Nang makita ni Teddy si Bob sa selda sa tapat niya, napagtanto niyang ito ay isang hitman na inutusan upang siya ay patayin. Sinubukan niyang suhulan si Bob ng doble sa ibinabayad ng kliyente nito para huwag siyang patayin. Gayunman, si Bob, isang propesyonal na mamamatay tao, ay tumanggi at determinadong tapusin ang kanyang misyon. Ang kasama ni Bob sa selda, na isa ring lasing na preso, ay tila nagkamalay na. Hindi siya sanay makisama sa iba sa loob ng selda at sinimulan niyang asarin si Bob sa pamamagitan ng panunukso. Hindi niya alam na ang kasama niya sa selda ay isang napakadelikadong mamamatay tao. Hindi nagtagal, eksaktong 12:00, sa isang mabilis at nakamamatay na galaw, pinabagsak ni Bob ang kanyang kasama hanggang sa ito ay samuka ng dugo. Sinadya iyon ni Bob upang lumikha ng kaguluhan at pumunta ang mga pulis sa kanyang selda. Nang marinig ang alarma sa himpilan, agad na tumakbo si Coleman upang tingnan ang nangyayari. Tiningnan niya ang kalagayan ng cellmate ni Bob na nakahandusay at walang malay. Ngunit habang nakayuko si Coleman para suriin ang sitwasyon, bigla siyang inatake ni Bob mula sa likuran at nakuha nito ang baril na nakasuksok sa kanyang baywang. Agad itinutok ni Bob ang baril kay Teddy at sunod-sunod na nagpaputok upang patayin siya. Sa kabutihang palad, agad nakatalon si Teddy at nagtago sa ilalim ng kama. Ang tangkang pagpatay kay Teddy ay napigilan ni Valerie, na biglang itinutok ang kanyang baril kay Bob.
Nagbanta si Valerie na ipuputok niya ang kanyang baril sa ulo ni Bob kung susubukan nitong umatake. Sumuko si Bob, at pinusesan ang kanyang mga kamay sa bakal na rehas ng selda. Pagkatapos, tinulungan ni Valerie sina Coleman at ang bilanggo na kasama ni Bob sa parehong selda na madala sa klinik. Mabilis na bumalik si Valerie sa selda at inusisa sina Bob at Teddy. Sa una, pareho silang nanahimik. Ngunit matapos bantaan ni Valerie na pagsamahin si Teddy at Bob sa iisang selda, napilitan si Teddy na magsalita. Sa kanyang pag-amin, nalaman na isa siyang kilalang konsultant na ang mga kliyente ay galing sa mayayaman, opisyal ng gobyerno, at mga miyembro ng mafia. Subalit sa kanyang trabaho, madalas siyang manloko at kinukuha ang mahahalagang ari-arian at pera ng kanyang mga kliyente. Dahil dito, pinaghahanap siya ngayon ng maraming mamamatay tao. Matatalim ang tingin ni Valerie kay Bob, na nakaupo sa sahig na may isang kamay na nakaposas. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Teddy ang kanyang kwento, bago siya ikinulong sa kasalukuyan niyang lokasyon, kusa siyang sumuko sa isang himpilan ng pulisya sa Nevada. Ngunit maraming tiwaling pulis doon. Dinala siya sa disyerto ng Nevada kung saan balak siyang patayin ng mga tiwaling pulis para makuha ang perang ninakaw niya mula sa isang kliyente. Sa kabutihang palad, bago siya mapatay, dumating ang FBI at nagkaroon ng shootout sa pagitan ng mga tiwaling pulis ng Nevada at ng FBI. Nakatakas siya gamit ang isang sasakyang pulis sa gitna ng kaguluhan. Ang pagtakas niyang ito ang makikita sa simula ng pelikula. Nagpasya si Valerie na tawagan ang kasamahan niyang pulis sa hangganan ng Nevada, si Detective Dennis Shear, upang beripikahin ang kwento ni Teddy. Tinanong niya si Detective Shear kung totoo ang sinabi ni Teddy tungkol sa shootout sa pagitan ng pulisya at FBI malapit sa hangganan. Ngunit hindi alam ni Valerie na isa rin palang tiwaling pulis si Detective Shear, na kasabwat ng iba pang pulis na naghahanap kay Teddy. Kaya nang tanungin siya ni Valerie tungkol sa insidente, nagsinungaling si Detective Shear. Sa susunod, inutusan ni Valerie ang isa pa niyang kasamahan, si Officer Kimball, na tingnan ang profile ni Bob sa police database. Bukod sa record ni Bob bilang isang hitman, natagpuan din ni Officer Kimball ang profile ng isa pang mamamatay tao na si Anthony. Kilala si Anthony bilang isang sadistang psychopath na walang awa kung pumatay ng kanyang mga target. Sa parehong oras, may isang lalaking nagde-deliver ng lobo na nakita papasok sa himpilan ng pulisya. Sa kasamaang palad, medyo huli na si Officer Kimball nang mapagtanto niyang ang lalaking may dalang lobo sa harap niya ay si Anthony, ang mamamatay tao na nasa profile sa computer screen. Hindi inaasahan, agad na binaril ni Anthony si Officer Kimball sa mukha. Isang segundo lang ang lumipas at napatay agad si Officer Kimball sa lugar. Pagkatapos ay nagpaputok si Anthony sa lahat ng pulis na naka-duty doon. Hindi naintindihan ng mga pulis ang nangyari sa silid nang pumasok sila. Hindi sila handa sa pag-atake ni Anthony, na gumalaw ng kasing bilis ng kidlat habang kumuha ng baril at nagpaputok sa kanila. Hindi nagtagal, pumasok si Valerie sa silid at sinabihan si Anthony na ibaba ang kanyang baril. Pero agad na nagpaputok si Anthony ng bala kay Valerie, ayaw niyang kinakausap siya. Agad tumalon si Valerie, pumasok sa kulungan, at isinara ang pinto bilang panangga. Sa loob ng kulungan, nakasama niya sina Teddy at Bob. Ang pintong isinara ni Valerie ay napatunayang bulletproof, kaya hindi ito nabutas kahit paulit-ulit barilin ni Anthony. Kahit nakapasok sa kulungan si Valerie, malubha ang tinamo niyang tama sa tiyan mula sa naunang putok ni Anthony. Umupo siyang lupaypay sa sahig, nakatitig kina Bob at Teddy. Makalipas ang ilang sandali matapos marinig ang putukan sa treatment room, biglang nagpaputok si Officer Huber sa kasama niyang si Coleman at sa bilanggo. Lumalabas na si Officer Huber ay isa sa mga tiwaling pulis na kasabwat ni Anthony. Pareho silang tumatanggap ng utos mula sa iisang mobster, isang kliyente ni Teddy. Gusto ng mafia na mamatay si Teddy dahil niloko siya nito. Kaya dalawang mamamatay tao ang nagtutunggali para patayin si Teddy, ngunit magkaibang tao ang kanilang pinagsisilbihan. Sa labas ng kulungan, sinubukan ni Officer Huber na lokohin si Valerie sa pagsasabing umalis na si Anthony sa himpilan ng pulisya. Ngunit nagduda si Valerie at hindi naniwala sa sinabi ni Officer Huber. Sa huli, nagalit si Officer Huber, sumigaw, at iniwan si Valerie mag-isa. Hindi nauubusan ng ideya, naisip ni na Anthony at Officer Huber na sirain ang pader na konektado sa kulungan ni na Teddy. Nakita silang pinag-aaralan ang plano ng himpilan at nagsimulang sirain ang pader.
May malakas na pagsabog mula sa labas ng selda, nagtagumpay si Officer Huber na sirain ang pader. Samantala, sa loob ng selda, sinusubukan ni Teddy na kumbinsihin si Valerie na palayain siya kapalit ng pangakong hahanapin niya ang gamot na kailangan nito para sa kanyang tiyan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ibinigay ni Valerie ang susi ng selda at isang baril kay Teddy upang magamit niya laban kay Anthony bago patuluyang masira ang pader. Habang paalis na si Teddy sa selda, sinabi ni Bob na pinatay ni Anthony ang kanyang asawa at mga anak. Dahil dito, labis na nagalit si Teddy at agad na lumabas ng selda. Sa kabilang silid, makikitang sinusubukan ni Officer Huber na gibay ng isang pader habang nakaupo at nanonood si Anthony. Biglang dumating ang dalawang pulis na nakatakdang magbantay sa araw na iyon. Hindi nagaksaya ng oras si Anthony at agad niyang pinatay ang dalawang kasamahan ni Officer Huber. Matapos barilin ang dalawang pulis, biglang lumitaw si Teddy mula sa kabilang direksyon, dala ang kanyang baril. Patuloy niyang hinabol sina Anthony at Officer Huber, na tumakbo at nagtago sa ibang silid. Nang marinig ni Valerie ang putok ng baril mula sa ibang silid, napagtanto niyang niloko siya ni Teddy. Kaya napilitan siyang palayain si Bob na nasa loob pa rin ng selda kasama niya. Hindi nagtagal, lumabas si Bob sa silid. Madilim sa loob ng himpilan ng pulisya. Tumakbo si Officer Huber at pilit na nagtago mula sa paghabol ni Teddy. Sa kasamaang palad, nahuli siya ni Bob. Mabilis na kinuha ni Bob ang baril na nakatago sa baywang ni Officer Huber at binaril ito sa binti ng ilang ulit. Pagkatapos, ginamit ni Bob ang katawan ni Officer Huber bilang bitag upang akitin si Anthony papasok sa silid. At tama nga, hindi nagtagal ay dumating si Anthony at inakalang may nabaril siya. Biglang lumitaw si Bob mula sa likuran at nagsimula ang labanan sa pagitan ng dalawang mamamatay tao. Kapansin-pansin ng agwat ng edad, mas bata si Bob kumpara kay Anthony na matanda na. Dahil dito, mas madaling pinabagsak ni Bob si Anthony gamit lamang ang kanyang mga kamay dahil naitapon na ni Anthony ang kanyang baril. Matindi ang laban at mabilis ang mga galaw. Pagkatapos, kinuha ni Anthony ang isang kutsilyo at tinangkang saksakin si Bob sa tiyan. Ngunit si Bob, na mas bihasa sa pakikipaglaban ng mano-mano, ay agad na nakita ang galaw ni Anthony. Ginamit niya ang kanyang lakas upang iwasan ang saksak at siya naman ang sumaksak sa dibdib ni Anthony. Habang papatapos na si Bob kay Anthony, biglang lumitaw si Teddy at pinaputukan siya ng baril. Agad na tumakbo si Bob, iniwan si Anthony na namamatay. Pagkatapos, lumapit si Teddy kay Anthony at binaril ito ng paulit-ulit. Hindi nagtagal, nagsimula si Teddy na magbuhos ng likidong gasolina para sunugin ang silid. Pagkatapos, nanghihina siyang naglakad papunta sa kusina. Habang nasa kusina, lumitaw si Valerie at sinabi na hindi makakatakas si Teddy dahil nakipag-ugnayan na siya sa FBI upang hulihin ito. Nang marinig iyon, naging emosyonal si Teddy at inihagis ang isang galon ng gasolina kay Valerie. Sa kabutihang palad, nakatalon si Valerie at tumakbo paakyat upang makatakas, at hinabol siya ni Teddy. Sa kasamaang palad, si Valerie na bihasa sa paggamit ng baril ay nakabaril ng diretso sa dibdib ni Teddy. Bumagsak ang lalaki sa aparador sa ibaba. Ngunit nang bumaba si Valerie upang tingnan ang kalagayan ni Teddy, biglang dumating ang kasamang pulis ni Valerie, si Detective Deneshir, at binaril siya. Lumalabas na isa si Dines sa mga tiwaling pulis na target din si Teddy noong nagkaroon ng shootout sa pagitan ng FBI sa hangganan ng Nevada. Nagkaharap ang dalawang babaeng pulis, si Valerie ay nakasandal ng walang lakas sa mesa, habang si Detective Deneshir ay nakatayo sa harap niya na may hawak na mahabang baril, handang paputukan siya. Sa kabutihang palad, dumating si Bob upang iligtas si Valerie at agad na binaril ang babaeng detective. Pagkatapos, lumapit si Bob kay Teddy, na halos hindi na makagalaw. Ipinagpatuloy ni Bob ang kanyang misyon at binaril si Teddy ng 2 beses. Kinuha niya ang mga gamit ni Teddy na nasamsam noon ng mga pulis at mabilis na umalis. Kasabay nito, pagkalabas niya ng istasyon ng pulis gamit ang sasakyan, dumating ang FBI. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita si Bob na nagmamaneho sa isang bakanteng kalsada malapit sa disyerto ng Nevada. Sa kanyang paglalakbay, tumawag agad siya sa kanyang kliyente at sinabi na natapos na niya ang kanyang misyon, napatay na si Teddy at nakuha ang mga gamit na binubuo ng pera at dokumento na ninakaw ni Teddy. Ipinapakita ng pelikula na kapag masyadong komplikado ang batas upang ipatupad, umiiral ang batas ng kagubatan. Ang tema ng pelikula ay tungkol sa pagwagi ng kabutihan laban sa kasamaan.
Si Bob kahit isa siyang hitman, mayroon pa rin siyang mabuting puso dahil sa buong pelikula ay nakatuon lamang siya sa pagpatay sa target ng kanyang kliyente, nang hindi nagsasakripisyo ng iba para sa kanyang misyon. Ang isa pang pangunahing tauhan ay si Valerie, na dahil sa kanyang kabutihang loob ay nabigyan ng pagkakataong mabuhay. Samantala, si Anthony na isa ring hitman ay inilalarawan bilang may masamang ugali. Ginagawa niya ang lahat, kahit masama, upang makamit ang kanyang misyon, at walang awang pumapatay ng sinumang hahadlang sa kanya. Sa huli, si Teddy, ang pangunahing kontrabida na may maraming kaso ng panlilinlang, ay natanggap din ang kanyang kaparusahan. Totoo ngang may karma, at kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.